Hello po. Interesting at entertaining. Ngunit at the same time, nakakabahala yung nangyayari sa atin ngayon sa larangan ng politika. Dati-dati, yung magkasamang mga pamilyang Marcos at saka pamilyang Duterte ay as if wala na, kanya-kanya na, at worst, nag-aaway na ang dalawang pamilya. Okay. Anyway, so, sinabi ko nga every now and then, hindi ko ibinoto ang dalawang yan. Unang-una, hindi ako naniniwala doon sa sinasabing Talyano Gold. At hindi rin ako believe na napakagaling na presidente si President Duterte. Kaya yon, doon tayo sa kabila. Anyway, lahat naman tayo ay may kalayaan na pumili ng gusto nating iboto. Ngunit ganun pa man, talagang sumusuporta tayo sa kung sino man ang nakaupo, sino man ang nanalo, full support tayo dyan. Kasi bilang Pilipino, yan ay isang responsibilidad at isang duty ng isang Pilipino. Okay. Ano yung mga interesting na naririnig natin? Napapanood natin? Okay, yung mga halimbawa, sabi ni Vice President, pag hindi daw siya titigilan, malamang siya mismo ang huhukay doon sa bangkay ni Ferdinand Marcos Sr. Pagkatapos itatapon yan sa West Philippine Sea. So, sa totoo lang, talaga hindi naman mangyayari yan, ano? Kung lang, parang usapan ng mga nagiinuman na yung mga maton-maton, ganon yan sa mga sa tunlo noon, pero palagay ko hindi na ngayon. Okay. Ngayon, yung isang sabi niya ay ito, si President BBM daw ay hindi magaling na presidente. So, dahil hindi magaling na presidente si PBBM, then nagkalitsi-litsi tayo. Pagkatapos, siyempre, yung mga problems ng ating bansa ay tuloy-tuloy pa rin. Okay. So, ito naman ang aking pananaw, ano. Hindi naman siguro ganoon, ano. Nakikita natin yung effort ng ating presidente, like yung kanyang stand sa West Philippine Sea, yung kanyang effort na ibigay niya yung kanyang stand sa mga ibang bansa with regard sa pananakop ng China. Sa nakikita ko, he is doing well. Siyempre yung mga talagang economic problems natin, nandoon yan. Talagang nandyan yan, ano. But kung i-analyze mo, even before, talagang ganyan na. Siyempre, ang kulang talaga natin is development. Yung sinasabi ko nga, industrialization, para marami yung mabibigyan ng trabaho. Ngunit sa totoo lang, ano, kung minsan nagbiyahe tayo, pumupunta tayo sa iba't ibang lugar, nakita natin naman na
maayos ang ating mga daan, ang daming mga kotse, mga bago, yung mga shopping mall, okay naman. So, sa personal opinion ko lang, based sa nakikita ko, okay naman na umuunlad tayo, in a certain level. Umuunlad tayo. Ngunit kung minsan, parang yung away-away, ay yung nakikita natin yan sa mga politiko, sa mga ordinaryong mamayan. At as if hindi naman pinapansin yan, Okay. So, balik tayo doon sa... Okay, magbigay tayo ng ating opinion doon sa sinabi ng ating Vice President sa President na hindi siya magaling na presidente. So, naisip ko, ano tayo yung mga criteria to be a good president? Mga katangian ng isang magaling na presidente ng Pilipinas. Ngayon, based sa performance ni Sara, so yun ang pagbabasehan ko, siguro, para maging magaling kang presidente ng Pilipinas, makianib ka sa China. Huwag mong ipagtanggol yung West Philippines sa mga Chinese. Huwag kang maniwala doon sa Hague decision. Sa palagay ko, yun ang ibig sabihin ni Vice President. Para magaling kang presidente ng Pilipinas, makianib ka sa China. Labanan mo ang Estados Unidos. Sa palagay ko, hindi naman ganyan dapat. Okay, ang magaling na presidente, yung dapat ipaglaban niya yung karapatan ng Pilipinas sa West Philippines. Another one, para magaling kang presidente ng Pilipinas pala, dapat huwag mong awayin si Kibuloy. Bagamat marami siyang mga warrant of arrest, o bagamat marami siyang mga kaso, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa tulad ng the United States, makianib ka sa kanya. Maniwala ka na si Kibuloy ay isang magaling na o mabuting Pilipino. So yun pala ang paniwala ni Vice President Sara. Kung awayin mo si Kibuloy, no way, hindi ka magaling na presidente. Ano pa? Ito pa. Dapat pala, para magaling kang presidente, damihin mo yung kaya dapat marami kang confidential fund. Pagkatapos magtatag ka ng mga warehouses, gagastos ka ng milyon-milyon. Yung mga ano ba yung para bang sinasabi na pag ayaw mo ng confidential fund, you are against kaayusan sa Pilipinas. Yun pala ang dapat yun, yung pagkukuha ng confidential fund, yung bulto-bulto. Okay, so yun lang pala. Then another one pala, para magaling kang presidente, pag mong sundin yung sinasabi ng COA. Okay, pag sinasabi ng COA na kailangan mo ito, na kailangan ang report na ito, dapat
ito dapat sundin mo yung list of disallowances and so on. Huwag mong sundin yun para magaling kang presidente. Ano pa? Okay. Yung kwan pala, no? Halimbawa, ipinapatawag ka ng, let's say, lower house to explain something, huwag kang susunod. Okay, kwan mo sila, huwag kang magpaliwanag para saludo sila sa iyo dahil ikaw ay magaling na presidente. Okay. Another one, dapat talaga pag gagastos ka yung milyon-milyon. Magkuhan ka ng yung nga, safe houses, dapat millions, hindi lang thousand ang gagastusin mo. Okay. Ano pa? Dapat wag kang makipagtulungan sa presidente. Okay. Bagamat supposed to be you are under the president dahil ikaw ay vice president, huwag kang makipagtulungan. Okay? Kasi ikaw ay mas magaling. Okay? So, yun ang naisip natin, ano. Yun yung mga criteria ng isang magaling na presidente ng Pilipinas. Pero talagang hindi tayo hindi tayo agree dyan. Maling-mali. Para ikaw ay isang mabuting presidente ng Pilipinas, gawin mo yung nararapat. Huwag mong gawin yung ginagawa ng vice president, so to speak. So muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel.